Hi mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So sa araw na to, i-harvest ko na ang aking 8 painakay na pinaposteran ko sa aking good poster parents na male, na ang kanyang edad is 5 years old na po siya. At grabe talaga ang galing niyang mag-poster kahit siya lang mag-isa sa aking area. So na gagawa pa rin niya na mabuhay ang lahat ng mga painakay na pinaalagaan ko sa kanya. At saka ang good news dito mga ka-backyard, mayroon pong lumabas na Prellback Hago sa pinaposteran niyang painakay. At saka sasabihin ko din sa inyo mga ka-backyard ang aking sikreto kapag once nakaranas kayo ng rat attack sa inyong mga alagang ibon, na kahit malubha na ang kanilang karamdaman o kahit malubha ang kagat ng daga sa kanila, hindi pa rin sila mapuruhan. So ito yung isi-share ko sa inyo ngayon mga ka-backyard, dahil nakaranas ako ng ganitong incident sa aking area. At saka sa awa ng Diyos, nakasurvive po ang aking parisan na kinain ng daga, dibdib, at saka wasak na wasak talaga yon. And then ang ginawa ko doon is tinahi ko siya and then nilagyan ko ng betadine para makasurvive. So bago ko sasabihin sa inyo lahat ng sikreto ko bakit nakasurvive ang aking parisa na yon, samahan nyo muna ako mga ka-backyard. I-harvest ko muna yung 8 painakay para makita din ninyo ang kanilang kagandahan sa mga ibon na yon. So let's go mga ka-backyard, puntahan na natin ang aking area. So ayan mga ka-backyard, nandito na ako sa aking ibunan kung saan i-harvest ko ang 8 painakay na pinaposteran ko sa aking good poster parents. So ang good poster parents ko po dyan mga ka-backyard is yung nasa baba. So ayan, nasa 5 years old na po siya. At saka ang ganda talaga niya mag-poster ng mga painakay na hindi sa kanya. So mayroon itong partner na female, kaso tinanggal ko dahil na-observe ko na pinapatay talaga ng female ang mga inakay na hindi sa kanya. So silan po ang female na yun, kaya tinanggal ko siya. At saka pinaubaya ko na lang sa male ko ang pag-poster sa 8 painakay na nilagay ko sa kanyang area. So ang good news dito mga ka-backyard, sa 8 painakay na pinaposteran ko is meron po nakalabas na albino Prellback Haguromo. So ayan po siya. So ang parents po nito is yun po yung parisan ko na inatake din ng daga. At saka hindi ko na ipinagpatuloy ang pagpaalaga sa mga painakay nila sa kanila dahil nga baka ma-stress sila at baka ikamatay lang ng mga painakay kapag pinaubaya ko sa kanilang paalagaan pa rin. So mayroon dito mga top crest at saka mayroon ding normal, and then mayroong top crest na rainbow material. So ganito po kaganda mga ka-backyard ang nabuhay na mga inakay sa aking good poster parents na male. At saka ang plan ko din dito mga ka-backyard, meron akong inihanda ngayon na isang rainbow material parakeet budgerigar na pwede kong i-partner sa kanya. So yun po yung napili ko na i-partner sa kanya dahil nga magkasing edad lang sila. So ngayon mga ka-backyard, harvest ko na aking 8 painakay. So samahan nyo ako dahil kukunin ko na sila.
So yun mga kabakyard, tapos ko nang na-harvest ang aking 8 mga painakay na pinaposteran ko. So ganito po sila kaganda mga kabakyard. At saka ready na talaga sila para i-harvest dahil kumpleto na ang kanilang pakpak, malakas na silang kumain ng mga seeds. Actually mga kabakyard, natagalan na ako sa pag-harvest sa kanila dahil nga medyo nabisi ako ng konti sa aking trabaho. Kaya ngayon medyo nakalaan ako ng free time. Kaya ini-harvest ko na sila dahil ang plan ko sa kanilang poster parents na male is paparisan ko yung ng full body grey wing na rainbow material para kids dahil mayroon ako dito kasing edad niya na female na nasa upline cage ko na. At saka naka-ready na to ngayon mga kabakyard. So ayan po siya. Isa po siyang full body grey wing na rainbow material para kids na female. So siya muna yung temporary kong i-partner sa aking good poster parents na male para makapag-produce naman sila ng mga painakay habang nag-aantay ako na mayroong saktong edad ng rainbow material na male ko na pwede kong i-partner sa kanya. Dahil pwede ko naman itong baklasin mga kabakyard pag once nakapili na ako ng isang male na ready na for breeding. So ngayon, temporary ko muna siyang i-partner sa aking female para hindi naman masayang ang panahon at para makapag-produce pa din ako ng mga painakay. So hindi ko sila ibibigkan dahil maganda naman ang performance ng aking female at saka yung male ko na good poster parents. So ngayon mga kabakyard, papasok ko na siya sa loob ng cage ng aking male para makapag-banding na sila. So ayan. Medyo nakapagpalagayan na sila ng loob mga kabakyard. So nasa 9 months old na pala itong full body grey wing ko na rainbow material para kids. Kaya ganito na yung behavior niya. Sumisilip-silip na siya sa nest box. Ganito kaganda mga kabakyard pag once ang parisan nyo is ready to breed na sila. So hindi na kayo mag-aantay pa ng matagal. So ito nakikita nyo ngayon mga kabakyard. Ito po yung English Badgie TCB ko na male na inatake po ng daga. So ngayon sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga sikreto ko, bakit ko nabuhay ang aking parisan ng English Badgie na inatake ng daga. So ang nangyari po dito sa aking male is wasak na wasak talaga ang kanyang dibdib mga kabakyard. At saka sa palagay ko parang hindi na siya mabuhay sa ganun niyang kalagayan. Pero ginawa ko pa rin ang lahat mga kabakyard para makasurvive siya. So i-check muna natin ang nest box nila. So mayroon na po silang 5 itlog ngayon. So nag-start na palang mag-itlog ang female. So balik tayo sa topic natin mga kabakyard. So ang unang ginawa ko, dahil nga wasak ang dibdib ng aking male na English Badgie, at saka inobserve ko muna kung ano ang kanyang reaction. So nung kumain siya mga kabakyard ng seeds, lumalabas talaga ang seeds mga kabakyard sa kanyang bandang bootsie. Kaya ang ginawa ko mga kabakyard, kinuha ko sila at saka nag-ready ako ng gunting, betadine, cotton, at saka nag-ready ako ng pantahi sa kanyang sugat. So nung naka-ready na ako ng ganong materials mga kabakyard, so ang unang ginawa ko is ginupitan ko ang party na may sugat sa aking male na English Badgie. So doon nakita ko na medyo malubha talaga ang kanyang lagay. At saka ang ginawa ko mga kabakyard, tinahi ko ang sugat ng kanyang bandang leeg. So dinahandahan ko lang yon na pagtahi. At saka nung natapos na ako magtahi mga kabakyard, nilagyan ko ng betadine para antibacteria and then para maging okay ang kanyang sugat. So nung natapos ko na mga kabakyard ang ganong procedure sa kanya, so hindi ko siya isinama sa female. So inilipat ko siya sa isang cage na siya lang. Saka ang female inilipat ko din sa isang cage na siya lang din. At saka ang inilagay ko sa tubig mga kabakyard, 5 days ako naglagay ng dextrose powder. So maganda kasi ang dextrose powder, lalong-lalo na pag nagkasugat ang ating mga ibon. So anti-stress po yan sa kanila. After 5 days, nakita ko na medyo bumuti-buti na ang kanyang pakiramdam.
So doon ako naglagay ng essential vitamin sa kanya para mayroon siyang mapagkunan na mga vitamins habang nagpapagaling siya. So after 10 days mga kabakyard, nakita ko na ang improvement ng aking alagang ibon na gumaling na talaga siya at saka malakas na siyang kumain. Unlike nung mga 2 araw hanggang 4 na araw is medyo buwaghag pa ang kanyang balahibo. So naintindihan ko naman yun dahil nga nakagat siya ng daga. Kaya ganun yung reaction niya. So after 1 month mga kabakyard, ganito na siya. Mataba na, okay na ang kanyang katawan. So isinalang ko na sila ulit for breeding. So mayroon na silang 5 itlog ngayon. At saka fertile po doon ang 4. So pag once nakaranas kayo ng mga ganitong senaryo mga kabakyard sa inyong alagang ibunan, so hindi naman talaga natin maiwasan na baka sa susunod na araw o di kaya sa susunod na buwan is makaranas tayo ng ganong pangyayari. So isi-share ko lang sa inyo mga kabakyard ang aking experience kung paano ko na agapan o paano nakasurvive ang aking parisan na ibon sa pag-atake ng daga. So una, dapat pag once meron kayong ibon na ganon ang nangyari, is tanggalin nyo muna siya sa kanyang cage. And then pag natanggal nyo na siya sa kanyang cage, i-check nyo ang kanyang katawan kung saan ang parte na may sugat. At saka pag nakita nyo na ang part ng kanyang katawan na may sugat, is unang gawin nyo, gupitan nyo muna para makita nyo talaga kung gaano ba kalaki. Pagkatapos nyo nagupitan, lagyan nyo ng betadine para matanggal ang mga bakterya at para malinisan nyo din ang sugat ng inyong ibon. And then pag natapos na kayong maglagay ng betadine, nakita nyo na okay na ang kanyang sugat. So ito pa yung time na magtahi na kayo sa kanyang sugat. And then pag natapos nyo ng tahiin, isiparate nyo siya sa cage na siya lang. Huwag nyo siyang isama sa mga ibang ibon na walang karamdaman. Dahil nga nagpapagaling pa ang inyong alagang ibon, so much better na siya lang yung mag-isa na nasa cage niya para hindi siya may storbo at para hindi siya may stress. So pag nasa cage na siya mga kabakyard na siya lang mag-isa, dapat lagyan nyo ng vitamins ang kanyang tubig. So unang ilagay nyo, dapat maglagay kayo ng dextrose powder. So 5 days kayo maglalagay niyan ng dextrose powder para anti-stress yung alagang ibon. So after 5 days, pag nakita nyo na gumaling na ang kanyang karamdaman at medyo lumipad-lipad na siya, so lagyan nyo naman ng essential vitamins sa kanyang tubig. So sa ganung estado mga kabakyard, mabilis makarecover yung alagang ibon at pwede niya silang mabalik for breeding kapag nakita nyo na kondisyon na ulit sila. So dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today, kung paano ko ginamot ang aking alagang ibon dito sa aking munting ibunan. So disclaimer lang mga kabakyard, ang mga ibinahagi ko sa inyong idea regarding sa aking parisan na kinagat ng daga is based po yon sa aking experience. Kaya ko isinishare sa inyo para pag once naka-encounter kayo ng mga ganitong pangyayari, is mayroon na kayong idea kung paano gamutin ang inyong alagang ibon na kinagat ng daga na magagamit nyo pa for breeding na hindi siya mamatay. So bago tayo mag-end sa topic natin for today mga kabakyard, gusto ko lang i-shout out ang aking isang silent viewer from Korea. So shout out sa iyo idol RN Zuya. So maraming salamat po sa panonood idol. God bless po. Enjoy lang po sa hobby ng pag-iibon. So dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Stay safe and healthy. At mag-enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.